of prayer, Father in heaven. Gracious we are, Lord, that you have gathered us corporately to worship you today. What a beautiful morning. And we are just so thankful that you have allowed us to exercise our faith today. Lord, we pray for those who are on their way that you hasten their steps. Keep them safe, O Lord, from any harm's way. For those who are not unable to attend our worship service physically because they are hampered, I pray that they will be able to regain their health next time so that they can join us in worshiping you. Today, as we sing songs and praises to give our tithes and offering as a gesture of our love to you, I pray that you'll bless every part of our service. Right in front of us is the Lord's table. And I pray that those who will be participating will be able to understand the meaning of your death on the cross. Father, we are also mandated as believers in the Lord Jesus Christ to proclaim the gospel to every people who never know the Lord Jesus Christ. Fearless, never embarrassed to share our love, your love to other people who need to know the Lord Jesus Christ. But in heaven, every part of our program, I pray that you will be just simply magnified, your name be lifted up. Thank you for you're so good to us, O Lord. The problems that we encountered, the challenges perhaps. We have a family relationship that has been broken, severed, for reasons of pride perhaps. We have struggles. We, the farmers, are struggling right now because there's no rains for quite some time. And I pray that you'll just sustain us, Lord, that you'll prepare us for the planting season in the days to come. Praying that all is well with us. Help us to know you more intimately, be passionate in our relationship with the Lord Jesus Christ. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. I'm sorry. You may now be seated. Good morning. We will be singing our first hymn, Come Christians Join to Sing. Let us sing this vigorously as if one body in Christ. Come Christians join to sing, Hallelujah, Amen. Loud praise to Christ our King, Hallelujah, Amen. Let all wood and boys before His throne rejoice. Praise His gracious choice, Hallelujah, Amen. Come lift your hearts on high, Hallelujah, Amen. Let praises fill the sky, Hallelujah, Amen. He is our guide and friend, to us will condescend. His love will never end, Hallelujah, Amen. Praise yet our Christ again, Hallelujah, Amen. Life shall not end the strain, Hallelujah, Amen. On heaven's blissful shore, His goodness will adore, singing forevermore, Hallelujah, Amen. Another hymn, we'll be singing, There is Joy in Serving Jesus. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy
is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I learned a wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Good morning. We would like to welcome everyone karong kabuntag sa atong panimbahon, but we would like also to acknowledge na batay first time nato na uban diri visitor na nauban sa atong panimbahon karon. We would like to welcome Pastor Fred and Ma'am Agnes for arriving back here in the Philippines. Welcome back. Napa ang disipulo family uban dito sa mga apo ni o relatives ni Sister Myrna and Juan. Nadiri, mga Tagalog ba? Tayo po kayo kung from Palawan. I believe there are some from Palawan. Okay, welcome po. Thank you for joining us this morning in worshiping God. Meron pa ba? Tagalog na tayo ngayon. Okay? Napa ba? Okay? So, tayo po tayong lahat and kumustahin natin lahat na ating mga bisita. Okay? So, good morning and have a blessed Sunday. Maayong buntag sa tanan. Kabalo ko nga ang uban sa aton sa Balay-Balay medyo nainitan na gyud. Okay balo mo, gawas ka no Balay-Balay, mas init pa gyud. Ato mag Valencia. Yesterday we went to Maramag for the provincial Umiso rally. Siguro mga 1,000 ka mga Umiso tuwa dito. Daghan sila. Unya, ang problema na yung kay perting inita o perting guutas ng simbahan. Pero kay balo mo unsa, ang ilang simbahan guwapo na. Beautiful. It was not like that before. And God is good to them. And then nagkapasalamat ko sa Ginoo nakadto mi nakita namo and then we are praying for them. Usa lang ka pahibalo please. Ang ato nga kanang family seminar kaning nga buwan, ang registration is 150 pesos per session. Duha ka session so 300, di ba? So ato nang ampuan please. Sige mag-aampo kita, mag-aampo kita. Amahana mo nga langit no, nagapasalamat kami karong nga buntag sa imong kaayo. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong grasya ang ginahatag kanamo adlaw-adlaw. Nagapasalamat kami Ginoo na hibaw-an namo nga ikaw balaan, ikaw gamhanan, ikaw matarong, ikaw naghimo sa mga butang Ginoo nga wala kami mahimo Ginoo kundi magpasalamat magdawat nga ng mga butang. Ginoo salamat kanibaw-an namo Ginoo nga ikaw nagabantay sa mga kinabuhi. Ikaw nagahata Ginoo sa mga pabor Ginoo kanamo nga dili na makita sa uban. Salamat o Diyos pagbantay niyo sa mga dalanon, walay disgrasya. Nagapasalamat kami sa pagbantay nimo Ginoo nga wala kami nagasakit. Salamat kami Ginoo nga ikaw maayo gayon. Wala kang masulti Ginoo nga dili maayo sa mga kinabuhi.
Ginoo, salamat ka nga buntag, gitigom nimo kami dinhi. Unya nagaampo kami Ginoo, ikaw magtabang Ginoo kanamo. Nang amo Ginoo pagahimon ka nga buntag, magadala og himay sa imong ngalan. Unya Ginoo, nagaampo kami para sa maigsuon mo Ginoo, at tuwa sa layo ng mga lugar. Ginoo, nasayod kami Ginoo ang ilang mga kasing-kasing, ilang mga unahuna Ginoo malay-balay. Ang ilang unahuna Ginoo, unta makauli sila dinhi. Unta Ginoo makauban sila Ginoo dinhi kanamo. Ginoo, ikaw nakahibalo Ginoo sa mga kemtangan nila. Ginoo, ang ilang mga kemtangan Ginoo di sila makauli to sa mga trabaho, ilang pamilya nga tuwa dito, ang ilang Ginoo nga mga dapat himon nga tuwa dito Ginoo. Ginoo, nagaampo ko para Ginoo kanila. Iyatag imong kalinaw, iyatag Ginoo imong kadasi Ginoo kanila, iyatag nimo Ginoo imong panalangin Ginoo karon nga adlaw sa ila o Dios. Nga samtang na sila galantaw sa mga broadcast Ginoo through internet, we ask you Lord to bless them. Give them the joy, give them Lord the encouragement to go on serving you with their families and with their work. Ginoo, nag-aampo po kami Ginoo sa maigsuon namo Ginoo karon nga buntag. Nga unta gusto magani sa akong simbahan Ginoo, pero dili makaani tungod sa ila Ginoo nga mga sakit, ila mga edad. Tuwas sa mga balay nila Ginoo, nagahulat, naghuna-huna sa daghang mga butang. Ginoo, nag-aampo ako para Ginoo kanila, ikaw magtabang. Ikaw maghatag sa imong kadasi Ginoo kanila. Nga bisan Ginoo nga di sa makani sa among simbahan, Ginoo mahimo na mo sa Ginoo nga panalangin. Ginoo, tabahin kami nga mga staff, mga pastors sa Bethel Baptist Church, mga deacons na mo Ginoo, nga kami mag-isa. Unya Ginoo, mabisitahan na mo ang mga membro sa among simbahan Ginoo. Labi na kaning mga shut-ins na mo Dios. Nga madasig na mo sila, mahatagan na mo sila Ginoo kanang ilang panalangin. Unya matabangan na mo sila Ginoo sa ilang mga butang Ginoo, nga ila ginalantaw Ginoo nga sakit sila mga lawas. Ginoo, nag-ampo kami Ginoo para Ginoo kanila. Unya Ginoo, nag-ampo pud kami Ginoo sa among Ginoo mga activity simbahan. Lord, I pray for this year, among 95 years sa Bethel Baptist Church. Ginoo, tabahin kami. Daghan kami Ginoo dapat himuon. Kamitis na mo, trabaho na mo, finances na mo. Daghan kami Ginoo ginalantaw Ginoo nga daghan nga mga butang. But Lord God, I know that you have in store for us a lot of blessings for our church. Lord God, I pray that you're going to help us. And may your blessing be upon us, Lord, to do those things, to glorify your name. Ginoo, nag-ampo kami sa mga igsuon namo Ginoo, nga niapon karon nga buntag, nga Ginoo, ang ila Ginoo mga minahal sa kabuhi, wala na uban kanila o Dios. But ako Ginoo, nag-ampo, ikaw magtabang Ginoo kanila, magpanalangin Ginoo kanila. Ikaw maghatag sa imong kadasi Ginoo kanila. Nga bisan Ginoo nga kulang ilang pamilya o Dios, nakaibalo kami Ginoo nga magkita pa sila sa pila ka adlaw Ginoo sa imong giharian. Ginoo, salamat kayo nga naibaw-an namo Ginoo, ikaw matarong, ikaw maayo. Unya ikaw Ginoo nagahimo sa among kinabuhi Ginoo nga matarong ug maayo pod. Ginoo, karon nga buntag, nag-aampo ako Ginoo para sa amo Ginoo nga sa pagsimba. Ikaw magpanalangin sa amo Dios. Ikaw maghatag sa imong panalangin sa amo Ginoo tubangan. Unya, hatahi kami Ginoo sa amo Ginoo panalangin nga among madala sa mga balay. Madala namo sa maigsuon Ginoo, mga silingan namo nga among masaysay Ginoo kanila. Kung unsa ikaw Ginoo kadako, kung unsa ikaw Ginoo kagamhanan, kung unsa ikaw Ginoo ka bulahan, kabalaan, Ginoo tabangin sila o Dios nga amo sa masultian. Unya kami Ginoo karon nga buntag, nag-aampo Ginoo sa iyong panalangin. Tabangi kami sa among likoton, ang among pagsimba, ang among likoton karong buntag, pati sa hapon, unya gabi Ginoo, tabangi kami. Ikaw magtabang, maghatag sa imong panalangin Ginoo kanamong karong nga buntag. Nag-aampo kami Ginoo sa ngalan ni Jesus, ang Dios sa maduluwas. Amen. Amen. Mag-ato kita sa atong Lord's Supper, please. Mga igsoon sa Ginoo, magabasa ko sa pulong sa Ginoo nga makita sa 1 Corinthians 11. Nagasulti nga sa verse 23. For I received from the Lord that which I also received delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the New Testament of my blood. This do as often as you can, as you drink, in remembrance of me. For as often as you eat and drink this bread, eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Mga igsoon sa Ginoo karong nga buntag, ang atong pagkaymo usa ka importante nga kasuguan sa pulong sa Ginoo. Pero kani siya nga atong kapagaymo walay gahom nga makahugas atong mga sala.
Ha? Ang mga tahay gasulti nga ni. Kano sa aman ta maghimo atong seremonya nga katong maghugas atong mga sala. Na kung unsa man dayto, katong ibutang sa tubig, paggawas nimo kanay sala. Na di man na mao. Ang atong baptism di man na mahugasan mo sala. Mo pod ni siya. Pagkaon nato nito aning bread and then drink the cup, it does not wash our sins. But you know what? The word is that in remembrance of me. Pagdumdum sa gihimo ni Kristo sa ato sa Kalbaryo. Can you still remember that? Of course you don't, because we are not there. We were not there. Di ba? But think it this way. Ang Kalbaryo sa kalugar, asa ang mga kriminal kakapatay. Ang mga maayo nga tao, wala dito kakapatay sa Kalbaryo. Ang mga tao nga sadaan, mo to kakapatay sa Kalbaryo. So si Kristo namatay sa Kalbaryo. Bilang usa ka tao nga naay sala. Pero sa libawan nato, wala siya sala. Di ba? Wala siya sala. Siya ang nagpakamatay para sa itong mga sala. Gani mga igsoon sa Ginoo, nagapasalamat kita. Nga karon nga buntag, nagkatigom kita dinhi bilang mga katawan sa Ginoo. Unya kita nga tara, nagtigom dinhi tungod kay naibawaan nato. Nga nay usa ka tao, usa ka persona, nga nagpakamatay para sa itong mga sala. Gani kita naluwas. Pasalamat ratong Ginoo ni ana, kay naibawaan nato nga kita nga taran, iyang mga anak. Sige, mag-ampo kita. Ampo kita. Amahan na mga langit nun, salamat sa kaayon nimo kanamo. Ginoo, salamat sa kaayon nimo nga gidala kami nimo din sa among iglesia. Ginoo, nag-aampo kami. Nga ikaw magtabang Ginoo kanamo kung nga buntag sa paghimo nining community service namo, Dios. Nga kami Ginoo nga tanan makahuna-huna Ginoo sa mga kaayon nimo Ginoo sa mga kinabuhi. Ginoo, panalangini kami nga paghimuon namo kini Ginoo nga gikas sa mga kasing-kasing. Amo pagituod ang mga sala. Nga kami Ginoo magahimo sa mga butang Ginoo nga matarong sa mga tubangan. Unya kami Ginoo nga mga tao di sa Bethel Baptist Church, Lord, mahimo nga kami ehemplo Ginoo sa uban nga nagapangita og dalanon. Ginoo, salamat kani nga semana paghatag nimo kanamo og daghan nga panalangin. Pero Dios, kanagaampo kami nga kani nga buntag ikaw mapanalangin utro Ginoo kanamo. Napasalamatan kamo namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
mga igsoon sa Ginoo, nagasulti ang pulong sa Ginoo nga nagkuha sa bread, and then he broke it and then said, "Take, eat in remembrance of me." Pagkakauno na ito palihap. And also for the cup, he took it also, and then he said, "This is the blood, the covenant of my blood. This drink in remembrance of me." Brother Emory, please pray for us. Our gracious and living Father, we thank you, Lord, for this morning that we once again partake the Last Supper, Lord, in order for us to remember what you did for us more than 2,000 years ago in dying the cross of Calvary in order for us to have hope, to have salvation by your grace for those who accept you as personal Lord and Savior. Salamat, Ginoo, ang imong pagpakamatay sa krus usag yung akong bahin sa mong kinabuhi nga kami magkinabuhi gyud og usa ka Kristohanon nga maligdong tungod sa mga hitabo karon, Ginoo, daghan na kayong kasamok, daghan kayong temptasyon sa kalibutan. Mo'y usahay makapadala na mo, it will sway us, Lord, from your word and from you, Ginoo, ang mong relationship diya kanimong busa. Ginoo, tabangi mi, Lord, sa mong paglakaw matag adlaw nga kami mahimong maligdong nga Kristohanon. Ug salamat, Ginoo, sa imong dugo, even your flesh and blood that you have been battered, Lord, in your sacrifice sa mga gimo sa mga Hudyo kaniadto. Salamat nga kani nga bahin, Ginoo, Lord, dili gyud mo angay kalimtan o will not take it lightly, Lord, ang among pagkakristohanon tungod kay sa imong paghimo sa among kinabuhi nga kami mahimong makadabaton sa kaluwasan pinagi sa imong kamatayon. Salamat nini tanan, Lord, in Jesus' name I pray. Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better word to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could.
Thank you for that beautiful number. God is good all the time. Karon nga buntag, ang atong pagalantahon, bag-o ng pud nga buwan, di ba? It's a new month. And so we're going to look into new things for our life. Now, one of the things that I've always think about is that what are the important pillars of our church? And sometimes you think that, well, the old people are very important. Good. Some would say the young people are important. I would say good. And some people say, well, the children are important. You know what? Everyone is important in our church. Di ba? Tanan nga tao sa itong simbahan, importante. O galing lang, usay nga makita nato nga atong gatagan og importansya, dili isakto. Ato katagaw sa lang grupo importansya, katulito wala, kanini na. Now, dili na mo. So, we are going to be looking into this. And by the way, as we go on to this, we are going to look into what we have seen in our lives. First, let me just say it this way. BBC is bridge, build, and commission. Now, kita nga mga tao din let me see, nga wala na siya. Okay, so ang atong makita is that kita nga mga katauhan natay build, bridge, build, and commission. And as far as I know, kana nga mga butang nga atong pagalantaon, dagko na sa kaayo. Now, by the way, there is a book that I've seen this 2 weeks ago, and the book would say it this way, Simple Church. Ang simbahan nga simple lang, dili daghan og kanang trabaho. Ingon niya, ang isa ka simbahan nga importante, ang yang himuon tulo lang kabok. Number 1, love God. Number 2, love people. Number 3, serve the world. More na himuon nila. You love God, you love people, and then you serve others. And so what we can see is that people are trying to put themselves on that. And as far as we know that God is good and He can help us do those things. Na mga igsoon sa Ginoo kabalo ko nga kitatran nga niya karong nga buntag, gusto magimaya sa Ginoo, di ba? Gusto nato nga Ginoo atong madayig yang ngalan. Unya gusto nato nga makita sa uban nga kita din mga Kristiyanon. So kita nga mga Kristiyanon, gusto nato nga makita lang nga kita nagahimo niya ng mga butang. And so karong nga buwan ang ato pag-istoryahan is about our families. So, as families of Bethel Baptist Church, we have this one. Okay, the theme of our message this morning is this, joined together. Ang atong mga pamilya is that we are joined together in our families. Kabalo ko nga kita nga kabalo ni ini nga, when we get married, we are joined together. Di ba? Why do you get married? Because we want to be one. Because we know that the Bible tells us that being married is one flesh. Na magigsoon sa Ginoo sa kita gahuna-huna, unsa man ning one? Unsa man ang one? Kay kung siya lalaki ako babae, unsa man mina pagkawan? By the way, nakoy professor sa una sa seminary days nga nagsulti ngani. Ingon niya, kita nga mga Kristiyanon, whether we like it or not, usa lang ina paingnan. When you come together in sexual relationship, that's oneness. Wa kanay paingnan nga uban. Dili nga magproduce og bata, dili nga anak. When you have sexual relationship, that's oneness. And so as we have our one joined together, we would like to see how God put these things together. Now, I want to please to open your Bibles with me to the book of Ezra. Book of Ezra. Now, I'm going to go fast first because this part here is quite different. Ezra chapter 9 up to chapter 10. But look at this way. The first thing that we can see here is that Ezra returned to Jerusalem from Persia. Mga igsoon sa Ginoo, kaning libro sa Ezra, nabutang ni siya sa mga katapusan nga mga panahon, post-exilic. Nabutang sa mga panahon nga katapusan na sa history sa Israel. Gidalas na dito sa Babylonia, gidala dito sa Persia,
Unya sila muuli na kinahuman ng ilang gibutang sa Ginoo nga ilang silot. Muuli na sila. And so what we can see is that there was a man named Ezra. Ezra was a good man. Ezra was a good leader. And Ezra was going to bring his people back to Jerusalem. And as far as we know, he brought them to Jerusalem many people. Although many just stayed there and said that I can stay here. But he went home together with the people. And then we know this also, that as he went there, Ezra did something good. Ezra did something good because of this. Because he started rebuilding the temple of the Lord. Now, the temple of the Lord in Jerusalem was a central part of the whole thing. Kanang mag-adto ka Jerusalem, kung di niyo makitang temple, walay kahulugan ng iyong pag-adto. Makita nimong templo neto nga panahon. Karon, wa ka na makita. Ang iyong makita, wailing wall na lang. Kanang dingding lang ba nga simento nga di asla gahilak dito. Pero may iso sa Ginoo, one day, the temple of the Lord is going to be built again. And one day, they're going to be worshiping there again. But this time, Ezra started rebuilding the temple of the Lord. And as far as we know, he was doing good. And then after that one, ingon sa pulong sa Ginoo, ang mga oposisyon nagabot. Ang mga kontra nagabot. So, ang mga kontra ni Ezra, dili po na mga gagmay nga mga tao nga walay gahom. Di na mga tao nga di makahimog dagko nga mga pag-oposisyon sa iya. Ang mga oposisyon niya, mga tao nga naina sa posisyon. Naghimos lang ilang oposisyon kay Ezra nga di niya mahimo ang pag-rebuild sa temple. So, mga iso sa gano'y ngani. Bisag asa ta magpaingon, bisag unsa pa ta kadako, bisag unsa pa ta nga atong gahom, we like it or not, na ay always opposition. Nana. Bisag unsa pa nato naagi na siya. And so bear it in mind that we are doing good things for the Lord, and when we do things for the Lord, other people will stand up and do opposition. Next of this, arrival of opposition, and then the next one is this: God stood with them to finish rebuilding the temple. Ang Diyos nagtindog uban sa ila. Naguban sa ila nga nagpatindog sa templo sa Diyos. Mga igsoon sa Ginoo, dako nga butang nga ato makita. Nga ang Diyos di ay dili lang kanang pasagdan kaniya unya maghimo ka sa imong trabaho. Now, I know that the Muslims believe this way. They believe in one God. They believe in one God. But they believe that the God who made them does not put himself in their lives. Layo lang siya. Ang mga tao to dito, ang Diyos layo kay dinhi. Wala sa pakialam kung sa himo na dito. Ang himo na dito, pakialaman nila kung sa mahimo nila para sa Diyos. Kita wala nagatuon niya na. Ang naibawa nato nga kita mga anak sa Diyos, siya atong amahan, unya kita giluwas niya, unya siya naay gusto himo sa tumakinabuhi. And so we praise God for that because He stood with them and finished the building of the temple. And so what happened next is this. There was a big celebration. Dako nga pagsaulog. Mga igsoon sa Ginoo kay Balomo, ang pagsaulog na sa unang nga panahon dili para sa ato karon. Remember, before Ezra, there was a man who tried to build the temple. When they put the foundation, nagbutang pa ng foundation sa temple nga ila i-rebuild, ang mga tao nagsinggita, ang mga tao naghilaka, ang mga tao nagpasalamat sa Ginoo. Ilang nakita kung unsa kaayo ang Dios lamang kinabuhi. They said, God is good only with the foundation. The foundation. Ang uban sa naghilak, ang uban sa nagsinggita. Ang naghilaka, ingani, was na kay balo nga duhaday karason. Number one, ang uban naghilaka kay nakita ng foundation sa temple nga nabungkag sa kaaway. Nakita na itong temple sa unang gwapo kayo. Patsada kayo. Maayo kayo. Nakita ang line sa Ginoo kung wala kung nagtuman mi si mong kaubuton, waon ta ito nabungkag ka templo. Ay kadua nga grupo naghilak, pasalamat sa Ginoo siyang kaayo nga gitagas ng temple nga mahimo. So they're praising God for that opportunity. But look, they were celebrating now because they finished rebuilding the temple. Gapasalamat sila sa Ginoo. Mga igsoon sa Ginoo, that's only the introduction. Okay? And so, this way. Mga igsoon sa Ginoo, nga naman, nga naay nahitabo kay Ezra, nga usa ka butang, nga makita nato sa chapter 9.
Look at this. Chapter 9, Ezra chapter 9. And then it goes this way. Ingon niya, so when I heard this thing, I tore my garments and my robe, and plucked out some of my hair of my head and beard, and sat down and astonished. Ngano man siya? Gakalipay sila, gakatawa sila, gapasalamat sa Diyos, nagbutang silang kinabuhi sa Ginoo. Unya, but this time, ingon sa pulong sa Ginoo, Israel was so sad. Israel was so astonished. Israel was just cannot go on serving God and praising God. What happened? Usa ni tabo atong panahon. Mga igsoon sa Ginoo, ako ni explica sa inyo karang buntag kaninga kaulugan sa pulong sa Ginoo. And so let me just go to some verses first, okay? Now, Exodus 34:14-16. Exodus 34:14-16 nagsulti. For thou shalt worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, that they go a-warring after their gods, and do sacrifices unto their gods, and one call, and thou eat of their sacrifice. And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a-warring after their gods, and make thy son go a-warring after other gods. Mga igsoon sa Ginoo, kanisya, kapangita ko text sa Biblia sa Old Testament, as lagi sugo sa Ginoo nga sila magbantay sa ilang mga kaliwat. Bantayan lang ilang mga anak, ilang mga pamilya, bantayan nila nga dili masagulan. Kaya balo mo, naibawaan nato nga kita nga mga Kristohanon bitaw, naigo ba yata nga sugo sa Ginoo? Nga dapat bantayan nato na. Pero let me just explain it now, and then later on you'll see yourself. Okay? So, that's Exodus. Now, this one, Deuteronomy 7:3 and 4. Ingon niya, neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter shalt not give unto their sons, nor his daughter thou shalt take unto thy sons. How they all turn away thy sons from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. Mga igsoon sa Ginoo, ang Diyos nagsulti sa ila. Dili mo magpaasawa sa iyong mga anak, sa mga babae, niining mga nason. Unsa nga mga nason gisulti sa Ginoo? Pagsunod sa Israel dito sa Kanaan, daghan nga mga tribo, daghan nga mga nason nagapalibot sa ila. Ingon sa Diyos sa ila, di yung magkuwag babae, gika sa ila, ipasawa sa mga anak na lalaki. Kung dili mo paghatas yung anak na babae, ipasawa sa mga anak na lalaki. Mga igsoon sa Ginoo, klaro na kapag-istorya ha? Di ka na ko lipod-lipuran na. O pasaylo lang kang mabuntag, kung masakit ka. Pero sugiran ta kay sakto. Ingon sa pulong sa Ginoo, ang mga Hudiyo gisugo, nga sila magbantay ng ilang mga anak na lalaki, dili magkuwag mga babae ka dito sa mga naso sa palibot nila, unya ilang asawahon. Unya ang mga babae nila, dili na ihatag dito sa mga lalaki dito, para asawahon sila mga lalaki dito. Kaya nga naman, ingon sa pulong sa Ginoo, because they will turn away thy sons from following me, that they will serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. Kaya kung inyong asawahon sila sa inang mga anak nila, ang mga anak nila dito, magadala sa inyong mga anak na lalaki palayo sa Diyos. Sila magsulti sila nga, sige, simbahon na to ang among Diyos. Simbahon na to. Unya, magpalayos na sa Diyos, ang may tabo, ang Diyos masuko, unya, bisitahan sila o kasuko sa Ginoo. Mga igsoon sa Ginoo, maunang sugo sa Diyos sa mga Hudiyo. Maunang sugo sa Diyos sa mga Hudiyo. Unya, ingon sa pulong sa Ginoo, nayo sa kahari ang iyang ngalan, si Solomon. Di ba? Si Solomon, hari nga gamhanan, hari nga bantog, hari nga maalam, pila ka mo kay kasawa. Nalanto na ako ni ginamag sayop man siguro ni 300. Unya na sa kabit kat 700. Has kang daghana. Kada adlaw isa, mamatay ka bay. Ngano man ko ng mga insik nga mga emperors, patay bata pa. Ang tubag na oversex. Kung 1,000 na, kada adlaw usa, 2 ka tuig, di pa namurot niya.
Tinuod. Pero ang may sa Ginoo, ang pinaka-importante nga butang, wala silang tuman sa gisugo sa Dios sa iya. Wala silang tuman sa gisugo sa Dios sa ila. So igamit na Solomon ang pagpangasawa o pagpangabit para ngayon gikarian magdako pag yun unya maghiwo pag nga mga tao maguban sa iya. And so Solomon did that. And then we can see it this way again. Look at this. Ezra chapter 9 verse 2. For they have taken, mo ni rason ngano si Ezra naghilaka. Ingon niya, for they have taken of their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hand of the princes and rulers hath been chief in this trespass. Si Isra, nasubuan gyud nguniya in taon kaluoy sa mga tao. In taon mga tao na mo dinhi nagsulod sa Ginoo, wa naman kabalo kung sa kasundo nila. Kay nguniya ang mga anak na mga babayi gipaasawa sa mga lalaki sa palibot nga mga nasod. Unya sila nagkuha mga babayi dito gipangasawa na karon dinhi. Unya nguniya yun. And the princes and rulers have been chief in this trespass. Ang nagpanguna dili itong mga tao nga gagmay, ang naguna ilang mga rulers. Ilang mga rulers. So mga iso sa Ginoo, kani nga butang bitaw bantayan na nato. Kay balo ko sa inyong unahuna na mahuna-unaan nga si kuan daghan mo nibawaan sa ako. Kay balo mga iso sa Ginoo, I've heard this, dili ako naghimo nini, nakabati ko nini. Na ako ni panahon sa Bethel sa una nga ang mga weddings, garden weddings lang. Ambot ko tinuod na. Kay nga naman, ingon la, Pastor, garden weddings lang, kay di kaslon sa pastor sa simbahan. Nga naman, buros naman. Mga igsoon sa Ginoo, I'll tell you this. When we go against the will of God, things will happen to us fast and hard. Kung di ta magsunod sa kaubuto sa Ginoo ang ato mga kinabuhi, lisod, unya ang Diyos maghatas sa pag-antos. But look at this. Ingon sa pulong sa Ginoo, ang ilang mga nakababae gipasawa na sa mga lalaki nga dili dapat. Unya ang ilang mga lalaki nang pangasawa po sa dili dapat. But look at this. 2 Corinthians 6:14. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Mga igsoon sa Ginoo, mauning bersikulo na itong ginakuptan gikan sa una. Nga di ka pwede magnuyab o dili Kristohanon. Dili ka pwede mangtratog dili Kristohanon. Dili ka pwede mangasaw dili Kristohanon. Nadunggan niyo kasulti na ako, ha? Mga igsoon sa Ginoo, kabalo ko nga ba sa inyo? Na mga nabawaan ako nga, nabawaan ninyo nga mga tao nga, dili mga Kristohanon po, tapik sa pamilya. Mga igsoon sa Ginoo, wala ko nagasulti nga dili pwede nga dili ninyo witnessan. Hatagan niyo sa pulo sa inyo makahikilas sa Ginoo, unya makadawat sa Ginoo. But look at this, in sa Biblia, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Tulo ka butang, but let me just go this first. Mauni siya ang primero nga istura. Pilipinas rani. Kaya ang Cabo wala man sa Middle East. Ang Cabo niya sa Pilipinas, ang daghan, niya dito sa Southeast Asia. So ang Pilipinas na nabutan na nga ang iyang nabutan na is that sila ang iyang kanang yoke single. Kaya niyo? Single. Ang yoke sa tong Cabo, isa ra na siya. Unya ang atong tao gadaro sa likod niya. But look at this. Do you know that in the other lands they don't use single yoke thing. They use a dual yoke. Ang ilang ginimo niya nga kanang sa pikas duha na sa ka animal na butan nina unya para nga ang kusog sa mananap nila maghatag sila kusog nga maarado ilang mga lugar. And so what do they have there? Ingon sa pulong sa Ginoo, be not unequally yoked together with unbelievers. Dili ka pwede nga magsulod ka atong isa nga yoke, ikaw sa pikas, siya sa pikas nga di Kristohanon. Dili pwede. Nga naman, kaya nga ni Manggod, kung makita nato na siya, mo ning itsura sa una nila. Mo nang itsura nila. Nga duha ka baka nabutang sa duha ka yoke.
Kung kabaw man na, duha man na kakabaw gyapon. Kung kabayo man, duha man na kakabayo. Dili kabaw nga usa ka baka. Usa ka baka, usa ka kabayo. Dili pwede. Ang may tabo nga kung dili parihas ang ilang ibutang, ang ilang pagkahimuon, dili parihas nga butang. And so what do we have here are three things. Tulo ka butang. Number one, unequally yoked with unbelievers. Ingon sa pulong sa Ginoo, dili kamo magpayogo parehas sa mga dili tumuluo. Mga igsoon sa Ginoo, kaunsaon kanino? Unsaon ka nato mga parehas sa mga dili Kristiyanon? Kay kana siya nga butang, makita nato ba nga nagpaubos ka sa kagalingon, nagbutang ka sa kagalingon, tapad sa Kristiyanon nga mag-uban ka sa iya sa paghimo ng mga butang. So, mo na nga ang application nini sa una, ang pagpangasawa. Ang pagpangasawa. Dili ka pwede magpangasawa ug usa ka tawo nga dili pare sa imo katuo. Kay balo mo nga no? Ingani. Kita nga mga Kristiyanon, kinsa ganitong amahan? Kinsa kanimong amahan? Sabto ko ba? Kinsa imong amahan? Wala mo kabalo? Wala mo katubag. Kinsa amahan ni mga Kristiyanon ka? Kinsa imong amahan? Ang Ginoo, di ba? Ang Ginoo. Kinsay amahan sa dili Kristiyanon? Kinsa? Tubag ako ninyo. Kinsa? Ang Yawa. Pwede ba dahil na ang Diyos nga amahan, mahimo niya nga inlo ang Yawa? Pwede dili? Dili. Na, kung mao namang iso sa Ginoo nga usana kabutang nga lang tao nato. Dili pwede nga mag-uban. Dili pwede. Unsa pa gyud? Ang imong ikaw nga Kristiyanon, asa man kapaingon? Mamatay ka. Di ba? Ani mo na, di ba? Asa kapaingon? Langit. Kung mamatay ang dili Kristiyanon, asa paingon? Impyerno. Gusto kang imong banaw, imong asawa, dili mo bansi mo sa langit? Gusto ka? Ingon Pastor Dili. Unya nga naman ang asawa man ka sa dili Kristiyanon. Mga igsoon sa Ginoo, dako nga butang ato makita nga dapat nang himuon. Pero kay balo mo, na ako'y nakita nga usa ka sermon sa usa ka preacher sa CCF. One time I was looking into that, and then he said something like this: we believers, Christians, should never marry somebody outside our faith. Siya nagsulti na, abi na ko sa nakita nagsulti na, sila gasulti pod. Gasulti sila. Kita mga fundamental Baptist, sila mga conservative Baptist. Unsa diferensya? Sila nagatunog Biblia, kita gatunog Biblia. Sila nagpilit sa Biblia, kita pilit po sa Biblia. So unsa tong himuon? Tun-an nato ang pulong sa Dios. So number one, unequally yoked with unbelievers. Dili na pwede. Ikadua, fellowship of righteousness and unrighteous. Pwede ba na mag-fellowship ang righteous o dili ang matarong o dili matarong? Mag-uban, magbibo, unya ang matarong o dili matarong. Mga igsoon sa Ginoo, kay balo mo, kung lang taon nimo ang grupo sa mga matarong magtigom, bibo sila. Bibo sila. Pero kung ang taon nimo ang grupo sa dili matarong magtigom, bibo po sila. Ang pangutangan nako ani, kinsay pinakabibo? Usahay bitaw makasulti ko, ang dili matarong bibo gyud. Kaya pagkasunod nga adlaw, ang uban di nakatindog. Pero mga igsoon sa Ginoo ngani, pwede ba dahil nga ang katong grupo sa di matarong nga nag-inuma tibok kagabi, itigom nimo sa mga Kristiyano nga nag-inom? Pwede dili. Ang tubag na dili pwede. Dili pwede. One time sa Malay-Balay din pag-abot na ako, ang ako mga kauban nga mga classmates na ako sa BSU, nagtigom. Unya, katigom ang uban sa amo, nagpanihapon Yan, nakurat ko nga, ang usan ako kauban, nagawas, unya wala na sulti-sulti, unya tawag nagbalik. Nagusa sila sa gawas day. Ang ilang gihimo day nga nagawas sila kay nanigarilyo. Kay sila, pagkauman og kaon, manigarilyo. Mayan lang po na, watay nagsultian, manigarilyo man sila sa gawas. Di ba? Ang ato pagtigom biya, dili pa pareha sa ila. Dili pareha sa ila. Because righteousness cannot have fellowship with unrighteousness.
ang ilang pagtigom dili pare sa ato. And so what else? Ingon sa pulong sa Ginoo, what communion hath light with darkness? Unsay pagkaisa sa kangit-ngit ug sa kapawa. Nakita na mo, ana. Nabaday pag-usa ni ana. Ang ako na ibawa ni ngani, ang kangit-ngit, walay kaugalingon nga gahom. Kaya kangit-ngit, nahitabo tungo kay nawala ang kapawa. When the sunlight comes out, it will be darkness. When the light would come out, it will be darkness. Pero wala nagsulti nga ang kangit-ngit gikan dinhi nag-abot unya gitabunan ng ang kasiga, wala. Ang naibawa nato nga ang kahayag nahawala mo na kangit-ngit. Unya, ang kahayag nga gamhanan pwede pa day nga mag-isa kauban sa kangit-ngit. Ang tubag na dili pwede. Kaya kung gusto wag ngit-ngit, kung anong kahayag. And so, what communion is light with darkness? Do we have that? Ang tubag na namang igsoon sa Ginoo, yan wala. So, kung nga na nga itong kimtangan, magod sa manta. One more. Remember this, Samaria? Samaria is a place where Jesus usually go before. Samaria is a place where the Jew often go, but not too often. Samaria is a place between two cities. And the road would go passing through Samaria. But too often, what the Jews would do is that they pass around. Kalibalo mo nga, no? Because Samaria is a place where the half-Jew would dwell. Siguro ang babae Hudiyo, ang bana dili. Siguro ang bana Hudiyo, ang asawa dili. Ang mga half-Jew, dito na sila kapuyo sa Samaria. Unya sila nga mga half-Jew, nakaibalo nga sila, Hudiyo, ang tunga dili. And so, they would say that we are Jews, but we can't go with you. Ang mga Hudiyo na po nga puro, di may ana sa inyo, kaya kamo half-Jew. Tunga-tunga ra mo, di mo puro. Mga igsoon sa Ginoo, maunang makita at sa Biblia ang resulti niya, nga kita nga mga Kristiyanon dapat magbantay. Ngang atong kaugalingon nga pamilya, bantayan nato. Ang pagtuo nato, bantayan nato. Unya, bantayan nato ang dapat na paghimuon. And so, after this, what did Israel do? Pagkaibalo niya, he prayed to God. Nangayog pasaylo yung taon si Israel. Kaya balungon si pagampo niya, ingon niya, Ginoo, gikan sa una, kami nga mga katawan sa Israel, wa nagsunod sa imong kaubuton. Pasaylo. Kani nga leader nga si Israel, he was so humble in taking a prayer that would lead other people to follow him. He prayed to God and asked for forgiveness. Kaya Ginoo, pasaylua kami. Si Israel, usa ka tawo nga mahimo na to nga example. Nga ato pag-ampo bita mahimo nga Ginoo, pasaylua ako na ako mga igsuon, pasaylua ako pamilya namo. Unya sila mahimo nimo mga anak. And so Israel prayed. And then the next verse was this. The rulers and people were made to confess. Gamhanan si Israel. Nasa influence. Nag-ampo sa Diyos. Ang Diyos na paminaw sa iya. Unyang gihimo din niya ni. Gipatawag niya ang mga Hudiyo, ang mga leaders, ang mga rulers, mga princes, ingon na sa ila, dapat o sa inyo himuon. And he said to them, you must confess. Dapat magsulti mo sa inyong sala sa Ginoo. Dapat magtuan mo sa mga sala sa Ginoo. You have to confess your sins to God. And so what we know is that they knew that Israel was praying to God. They knew that Israel was talking to God. They knew that God is listening to Israel. And then, kay Balumonsa, sila, samtang galanto kay Israel, ang ilang mga mata na puno og luha. They said, Lord, pasaylo. Israel, pasaylo. Unsa man dapat na mahimuon kani nga panahon? Because we know that we committed sin to God. And then what can we do? And so they said, they confessed their sins through what Israel has done. And look at this. The last one is this. The people return their wives and children to their own people. Mauni pinakalisod nga butang nga nagihimo niya. Chapter 10. I want you to have a look on that.
chapter 10. Look at this. Ingon sa pulong sa Ginoo, verse 16. Ingon niya, that the descendants of the captivity did so, and Israel the priest, with certain heads of the fathers' households, were set apart by the fathers' households, each of them by name, and they sat down on the first day of the 10th month to examine the matter. By the first day of the first month, they finished questioning all the men, and they had taken the pagan wives. And among those who are the sons of the priest who had taken pagan wives, the following were, listahan sa mga pari in tahon. Ilang mga asawa, dili mga Hudyo. Ingon niya dayon, ipang-uli naton, ingon niya verse 19. And they gave their promise that they would put away their wives, and being guilty, they presented a ram of the flock as their trespass offering. Gipang-uli lang ilang mga asawa. Mga igsoon sa Ginoo, ako di ko kagwantana. If I were as Israel, I cannot endure that. Kita niyo mga katawhan nimo, ang ilang pamilya tuwa dito. Nag-ampo sa Ginoo. Ya Ginoo, pasaylo ami. Unya kita nimo nga ang iyang asawa, dili Hudyo. Ang mga anak nila, dili pud pure nga Hudyo. Unya ingon ni Israel, you have to return your wives to their people. What can they do? Kung ako, di na ako kaya ba? Salamat lang kung wala ko dito. Di na ako kaya. Ngayon, pang-uli ang pamilya. Paulion dito, paulion dito. But you know what? God was glorified. God was glorified. And so my question this morning is this. How about us today? Kamusta kita karong adlaw? Lao kabalo kung karong buntag na ka dinhi. Na kay maparehas ta na ba? Di ko magsulti sa imong iuli ni mong asawa nimo ha. Ayaw. Di po ko magsulti sa mga pag-uli ni mga anak nimo, ayaw. Tindugan nimo na nga responsibilidad. Pero ingani, kung niya karong nga buntag na una ka mga asawa, pangasawa gisakto. Dadas sa Ginoo. Unya ipadala sa iya ngala sa Dios. Kaya nga may tabo sa aton, what are we doing? Are we doing according to God's will or God's command? Gatuman ba ta sa sugo sa Ginoo? Mga igsoon sa Ginoo kay baloko, kaning nga butang gisulti na ko nga buntag sa inyo is creating some question to your mind. Pero hinaot pa nga mga pangutana nga usod siya maghuna-huna, mga pangutana nga maglimpyo sa atong kasing-kasing o maghatag sa atong dalanon nga isakto para sa Ginoo. Okay? So, that's Israel. That's Israel. He praised God. He gave God His glory. And I know that someday in heaven we're going to see Israel and thank Him for doing that. Mag-aampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa karong nga buntag. Sa imong kaayo, Ginoo kanamo. Ginoo, salamat. Nakatuon kami Ginoo ni ng bahin sa kasulatan sa gihimo ni Israel Ginoo sa mga Hudyo. Ginoo, nag-ampo ako ng ikaw magtabang Ginoo kanamo, nga dili mahitabo Ginoo kanamo ang kaangay nga kahimtangan. Nga Lord, naay problema kami, na kami mga trabaho, nga dapat himuon Ginoo para sa pamilya Ginoo, nga wala na kaila Ginoo kanimo. If ever they have not known you, I pray Lord that you are going to bless us Lord to be bold and courageous Lord, to tell them about you so that they can become your children too. Lord God, I pray that you're going to help us today, help us tomorrow and the rest of the week, Lord, be able to do things for you. Thank you for being so good to us. I pray this in just name. Amen. Before I get down over here, nakoy duha ka tawo nga tawgon please. Pastor Aaron Sagid and Pastor Jo Marie Lipanto. Please come forward. Come up to the stage, please. Pastor Sagid and Pastor Liparto. Asa na mo? Where are you? Naades ang duha. This morning, si Pastor Liparto, mo? Si Pastor Liparto, this is going to be his last day sa Bethel. And he said like this before, when he came to Bethel Baptist Church, ay akong tuod yung ano. Di makamakatago din, makita ka man. Di ba? And so he's going to be leaving tomorrow. And then si Pastor Sagid, si Pastor Aaron
would be leaving us by the end of the month, going back to Iloilo City. And so ako nagpasalamat sa ilang pagtabang din sa ato sa Bethel Baptist Church. By the way, we already given them a call. It's up to them to answer that or not. Okay? So we praise God for His goodness to us. Alda, please read that. Bethel Baptist Church of Malaybalay City Incorporated, Malaybalay City, hereby presents the Certificate of Appreciation to Jomari G. Liparto in sincere appreciation and gratitude for the outstanding and exemplary services rendered, thereby contributing immensely to the success of Bethel Baptist Church Ministries as an intern for the year 2023 to 2024. Given this 5th day of May 2024 at Bethel Baptist Church, Malaybalay, Bukidnon. Signed, Imri E. Saldivar, Deacons Chairman, Riwel M. Lumilang, Senior Pastor. And for Pastor Aaron Jan Sayed, same citation. Ampota, gamana na mo nga Diyos ng langit nun. Salamat sa panahon, Ginoo, nga kami, Ginoo, nakasimba. Salamat sa imong pulong nga gidala sa imong alagad. Inaot, Ginoo, ngalan nga imong mga linuwas. Kami, Ginoo, pilit nga amo, Ginoong tumanon, sumala sa unsa sa imong kabubuton. Ginoo, nasayod ikaw sa kaluyahon namo sa matag isa. Pero salamat gid, Ginoo, sa imong gugma kanamo. Diin kami, Ginoo, gitagaan nimo og sigurong kalawasan. Bisan pa isad, Ginoo, sa among kinaiya sa paghatag. Nasayod ikaw, Ginoo, sa matag isa kanamo sa among kasing-kasing. O ginaot, Ginoo, nga sa among paghatag niini kini, Ginoo, nakapahimuot kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. His own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. And He has given me this voice and hears each quiet prayer I speak. He has given me this heart to feel the unspoken answers that I seek. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear.
created in His image, His light will be my guide. His heavenly inheritance, because I am His child. Hands like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know another's need, as I learn to see what heaven's sight. My voice like His me offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to share the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide. His heavenly inheritance, because I am His child. Thank you very much for that special music, Pastor. And for our final hymn, we will be singing Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them, O Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting Him, still He is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings will bury that sin. Touched by a loving heart, wakened by kindness, hearts that are broken will vibrate once more. Care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will. I request everyone to please rise for the final stanza. Ready now? Sing. Rescue the perishing, duty demands it. Spread for thy labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell them we're wonder, a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Requesting Pastor Josner to close us in prayer. Ampo ta, dalaygon ug balaan nga amahan, nagapasalamat kami sa kahigayunan nga imong gihatag, nahiusa namo among kasing-kasing karon nga buntag sa pagsimba kanimo Ginoo sa espiritu ug kamatuoran.
Salamat sa mga espirituhanong panalangin nga imong gitudlo kanamo pinaagi sa imong mga alagad. Agikan pa ganihang first service and labi na karon Ginoo sa second service sa paggamit nimo ka Pastor Yuval, O God, sa pagtudlo kanamo Ginoo mahitungod sa kinabuhi, example and even mga prinsipyo Ginoo sa gitudlo sa Book of Ezra. And Lord, hinaot na ang mga pagtulunan nga among na tun-an karon nga kabuntagon magpabilin sa among nahuna, and tabangi kami Ginoo pinaagi sa giya sa balaan na espiritu, ma-apply namo kadto ng mga kamaturan sa among kinabuhi Ginoo, so that ang among kinabuhi magbambungahon ug masunod namo ang imong kaubuton. Sa among paguli, ikaw magpanalangin, magtipig sa matag usa, makaabot kami sa among tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan na puno sa mga panalangin ug layo sa mga kabilinggan. And Lord, hinaot nga imong ngalan padayon mahimaya sa among kinabuhi dili lamang karon nga adlaw apan sa sunod nga mga adlaw Ginoo, sa mga padayon kami sa pag-alagad kanimo. Among gihatag sa imo ang tanan nga dungog ug himaya karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus, amen. Good morning and have a blessed Sunday.